Okay. Sige. So, sagutan din natin tong another recent board problem sa MSTE. Pero pampisad talaga to eh. Pampisad to. Lumabas lang to sa MSTE, parang evaluating functions lang din. Solving equations kasi binibigay yung formula siguro. Binigay ata formula na ito. So, yan, a triangular pin connected truss. Yan, pin, tas hinge. So, tignan nga muna natin kung determinate ba to? Statically determinate. Paano yan? B plus R, di ba? Number of members, B na lang. Number of bars plus number of reactions should be equal to twice ng number of joints. So, yung B ay 1, 2, 3. Tatlo lang. 1, 2, 3. O, tatlo. Number of reactions, 1, 2. Dalawa dito, isa dito. Tatlo rin. Number of joints ay 1, 2, 3. 3 times 2. So, ayun. 3 plus 3, 6. 3 times 2, 6. So, therefore, statically determinate yan. Okay, so madali lang yan. Pag statically determinate, applicable yung, kahit naman statically indeterminate pala, applicable din naman pala yung virtual work method. Pero may redundant nga lang na force done. Kaya gamitan mo pa yung compatibility equation. So, yung triangular pin connected truss carries a load of 4,448 newtons or 4.448 kilonewtons as shown. So, each member is the same modulus of elasticity. Ano to? Okay, nandito pala. The truss member properties are yan, 200,000. 200 times 10 to the 6 kilopascals. Or basically, yung kilo kasi dyan, times 10 to the third naman yan. So, yun, 6, 7, 8, 9. So, 200 gigapascals times 10 to the ninth or billion. Then, area binigay. Vertical deflection at point P. It's most nearly. Vertical deflection daw, point P. So, paano nga ulit yan? Pag virtual work, di ba, meron tayong ginagawa natin yan ng dalawang, hinahati natin yan into two. Meron tayong real truss and yung virtual truss. Ito gamitin natin to as real truss. Yung isa naman, pangalanan nating virtual truss. Yung real truss, ayun yung real loads na ina-apply. May 4.448 dito. So, ito na lang, hiniwalay ko na lang siya. 4.448. Kilonewtons ko na lang kaya. Sige na nga. Sige na nga, 448. 4.448 newtons na lang. Iniba pa talaga yun. So, yan. So, going to solve for the reactions. Tama ba tong ano ko? Mali pala. So, kung pababa tong load na to, obviously, kukontrahin to nito. Upwards dapat pala to. Nilagyan ko na kasi siya ng ng sense direction. Ay, ba't ko na clear? Ito baliktad din. Baliktad din kaya yun? Oo. Kasi pag virtual truss naman kasi, yung point na yon, lahat ng loads tatanggalin mo, external loads tatanggalin mo. Then, sa point na kinoconsider mo, lalagyan mo ng 1 unit load, di ba? So, pag downward yung assumption mo ng deflection yan. So, yan. Pag nag-negative yung naging sagot, di opposite pala niyan. Ganun lang yan. And kapag horizontal naman, di magdadagdag ka lang dito, pa horizontal naman. Dito, vertical deflection lang naman hinahanap eh. Tsaka na lang yung, ano, vertical, ay horizontal. Ito, password din yan, 1994. Sige. Ano natin yun sa sunod? Ito na lang, kasi recent lang. Hitting two birds in a stone na rin to kasi MSTE ito lumabas, oh. Sige, so rekta na lang natin. May pangalan na pala yan, MNO. MNOP. LMNOP. Ito pala pinangalanan ko na to kanina. Ito point M. Tapos ito si point N. Joint N. Joint M pala. Joint M, joint N. And C, joint P. Hala, saan yung O? MNOP. Walang O? Bakit ganyan yung pangalan nila? Ayan, si P. Duplicate ko na lang kaya to. Pwede naman, di ba? Tapos M. Yun ay M prime na pala to kapag ano.
kapag dito na tayo sa virtual. Para lang iba sila. N prime. Tapos P prime. P prime. Ayan. So, we're going to solve for the reactions. Actually, mali rin pala tong isang direction ko dito. Ano? Assumption lang kasi eh. Pero ito tama na natin. Dito ko na lang ilagay sa gilid. Dito banda. So, anong gagawin natin? Ano ba solve natin muna? So, since ano to, pwede naman, pwede nating isolve na lang si n. So mag-moment tayo about m. Ganun, summation of moment about m. Sa real trust to. O nga tala, magkaiba nga pala sila, no? Sa real trust and sa virtual trust. So yun, pag nag-summation ako ng moment about point m, summation of moment about m equals 0. So, mawala to ito. So, ito lang at ito yung may direction. Kailangan palang distances niyan. May 4.6 and 3 meters. Sige. 4.6 meters and 3 meters. Ano to? Right triangle, obviously. Pero, masisimplify ba natin yan? May magandang value ba niyan? 3/4.6. Maganda ba yan? 1523. Pangit. 15 squared plus 23 squared. O, sa x square root ng 754. Ang laki. Okay na yan. Huwag na i-simplify. Huwag na i-simplify para yung makuhang hypotenuse niyan, yun na rin yung length, di ba? O, ito, 3, tapos 4.6. Huwag mo na i-simplify yan. Pangit din naman eh. Maganda lang i-simplify mo kapag magandang value. Magandang ratio. For example, yung 345 or yung 5, 12, 13. Yung pang iba. Ayan. So, square root ng 3 squared plus 4.6 squared. Tama ba? Ay, ito ang pangit eh. Square root ng 754 para mas maganda yung isa. May over 5 ka pa dito eh. Unlike kapag dito, ito na lang. Ito na lang. So, yung 3 ay 15, yung 4.6 ay 23. 3 ay 15, tapos yung 4.6 ay 23. Pangit kasi kapag naka-fraction eh. 754 ba yun? Tama. 15, 23 din, square root ng 754. Tama. Okay na yan. So, hindi pa naman natin kailangan yan dyan. Magmo-moment lang naman tayo. Moments about point m equals 0. So, pangalanan natin tong nx. N sub x kasi horizontal eh. So, ayan. Nx times 3. Moment arm. Nx equal times 3. Tapos ito, 4448 times 4.6 equals 4448 newtons times 4.6. Yun lang, di ba? Kasi lahat ng iba ay nag-cancel na, wala naman to. So, yun. So, that will give us 4448 times 4.6 divided by 3. Pangit naman na ito. Sige, store ko na lang yan sa x. Sa a na lang. Sige, store ko sa a. 6820. Store ko na lang sa a. Okay na yan. Lagay ko na lang dito yung value. N sub x ay 6820. 6820.267 yan eh. Paulit-ulit na yung 66 kasi. Ayan o, 2667. Nakastart naman na sa A. Okay, so by summation of forces horizontal, yun na rin yung equal dito pero kabila lang, di ba? Other side lang siya. Yan lang naman yung horizontal eh. So, horizontal is pa ganito. Same yan sila ng value. Dapat pala, in-store ko na lang yun sa x. Ano? Sige, x na lang yun. Sa x na lang. Parehas nang naman pala sila. Ito, nakastore kay x. Siyempre, equal lang din yan dito. Mx. Horizontal. Nakastore din yan sa x. Dali lang pala ma-determine eh. O, ito. Summation of forces vertical. O, yan na rin yung 4448. Diba?
4448. Ayan. Susolve mo na lahat. Tama ba? O ito may kita ka palang zero force dito eh, ano? O ito horizontal lang. O pag nag-summation of forces horizontal ka, ito lang meron. So equal lang yan sila. Eh di zero to. O zero force member pala yan. Yan lang din napansin, no? Zero force member pala to. Isag nga natin to. Wala to. Yan, zero yan. Pangalanan ko na lang na ganito. O zero yan. So kung analyze na natin to, madali na lang. So this one must be ano. So i-blue ko nga yung, ay naka-blue na pala. I-green ko na lang yung internal reactions. Naka-green. So horizontal lang naman yan. Ayan. So ito yung reaction natin dyan. Ito yung um, force PN. Pangalanan ko na lang na force PN or NP. Parehas lang naman yun. Force PN na lang. And syempre, by Newton's third law, so equal din to pero opposite lang. Force NP. Parehas lang yun. PN, NP. Parehas lang. Yan, meron ka na nito. Ito, zero to. Eh di ito, ibig sabihin, resultant lang to nito. Di ba? Resultant lang yan. Oo, kasi parang ginawa mo dito is, parang kukunin mo lang naman yung resultant nito. Di ba? Kukunin mo yung resultant nito, magpa-pass through siya dito. So, pag kukunin mo yung equilibrium, so opposite in direction lang naman yun, di ba? Sa statics. Ayan, ah. Di siya tumutugma, ah. Ayan. Ayan, ah. So, ito yung resultant niyan. Pag kukunin mo yung yung ano nun, yung naka-mirror nun, yun na yung reaction sa kabila. Resultant lang yan, bale. Ayan. So, din na tayo mag-ano sa basic na ito. So, may videos na rin naman tayo dun eh. So, ganito na yung mabilis na approach. Medyo advanced na. So, meron na tayo. Ang resultant na lang yan. Square root ng 4.448 or 4448 squared. Y squared plus yung x squared. Nakastar ba yun sa x? Tama ba? 6,820. So, yun. 8,142. Saan ko naman yun i-store? Sa M na lang. Kasi point M yan. Sige, pwede naman. Store natin sa M. Ayan. So, ito naman yung force MP. Store natin sa M. Ayan. So, syempre, equal lang din yan dito. Ayan. So, no need na yun i-check. I-check mo pa ba yan? Sigurista ka? Ito yung force FPM. Parehas lang yan sila. PM, MP. Nakastore din yan sa M. Ayun, meron ka ng forces na lahat. Zero to. To meron. Meron ka na. Ayun. So, ang gagawin natin is, okay na tayo sa real trust. Sa virtual trust na tayo. Sa virtual trust, similar lang din naman. One nga lang to. Ganun. Pwede ka lang mag-summation of forces about ano. Ito lang din yan. Summation of forces about M prime naman. M prime equals 0. So this one, N prime X times 3 pa rin. Hindi naman mababago yung distances. Okay. Ito yung 4.6 pa rin to. Ito ay 3 meters pa rin. Ayan. So, ayan. N prime X times 3 tapos ano ba? Nag-moment tayo dito, no? So, P prime, ano to? 1 na lang. Ayun. So, that will be 1. 1 times 4.6 na lang yan. 1 times 4.6. So, then, you'll have a value na of nx. Ito, mas madali siguro to. Mas may value tayo na ito kaysa dun sa 448. 4.6 divided by 3. Kaya no need i-start to. Ay, pangit din. Ito na lang, 23/15. 4.6 divided by 3. Pwede na to. Okay lang may fraction.
Simplified naman yan. 23/15. Siyempre, unitless to. Kasi 1 unit load nga lang to eh. Walang newtons yan. Di yan naka-newtons. Okay. So, ayan na. Same lang din sa kanina. Mapapansin mo, pag nag-summation of forces horizontal ka dito, so 0 lang din to. Ayan. So, meron ka ng force nito, which is equal lang din pala sila. Nx. So, yan na rin yung Nx mo. 2315. Ayan. Tabulate naman natin yan mamaya. Siyempre, equal lang din yan dito. Okay. Ayan. Lagay ko na nga lang. 23/15. 15? 15 nga. 23/15. Okay na ba yan? Ganyan. Okay, so duplicate natin. Lagay natin dito. 23/15 din yan. May value na tayo. Okay. Siyempre, yun din yan. 23/15 din to. Pero, internal forces na lang naman kailangan natin. And then dito, 0 to. Eh di ito, resultant lang din. O paano nga ulit to? 1 unit lang to. Opya. Loko. So this is 23/15 lang din. And dito is just 1 unit lang din. Para ma-solve mo tong reaction na to, ang reaction pala nito is, tama ba? Okay. Mali pala to uli. Pansin ko. Ito pala dapat, di ba? Horizontal na pala siya. Ay, to the right na pala yung ano niya. Direction niya. Ayan. To the left rather. Mali yung to the right kasi. Ayan, kasi to the right to eh. Ito yung tumama kasi nag-moment ka dito. Ito paikot na pa ganyan. Ito paikot pa ganun. So, clockwise, counterclockwise. Nag-equal sila. So, to solve for this reaction, same lang din kanina. Square root ng 1 squared plus 23/15 squared. Yeah. Ayun lang. Sige, okay na yan. Store naman natin to sa... Saan pwede? Parang complicated kasi eh. Store natin to sa... Ano? O saan? Kahit saan. Siguro sa ano naman. Ano pa ba di nagamit natin? F na lang. Sige sa F para force pa rin. Angas, pwede. So again, pag ganito yung resultant niyan, so ang equilibrium, ang reaction nito ay pag ganito. Store natin sa F. Yan, okay na yan. Wag na yung F prime, F prime. Mahaba lang kasi nun eh. Alam mo naman ang member niyan, M prime, P prime. Kasi pag tinabulate din naman yan, yun naman yung masusunod. Yung original naman, di ba? Isang pangalanan lang yan. Yan na, meron ka ng lahat ng forces. Tama? May horizontal distances ka na rin. Ito. Ayun lang. Kailangan mo pala kunin yung distance talaga nito. Horizontal distance ng MP. Sige, mamaya. Dito na tayo. Dito na lang ba? Ilan ba yung kailangan natin? Gawa na tayo ng table. Pwede bang ano na lang dito? Mag-background na lang tayo. Tinamad. Wide rule. Ayun. Okay, wide rule. Yan, pwede na yan. Mag-tabulate lang tayo. Hati-hatiin lang natin yan. So ano bang meron kayo? Members. Paano yung ano? Paano yung pag ano na ito? Paghati. Members tapos length tapos force tapos sige. Isa-isay natin. Members. Ayan. Ilan ba members nito? 1, 2, 3. Tatlo lang naman. 1, 2, 3. Okay. Silang dapat yan. 1, 2, 3. Members 1, 2, 3. Ayan. Mga ganito lang pala kaiksi. Ayan, members. Tapos, mga length.
Area kasi constant naman yung area tapos modulus of elasticity, sabi no. Each member has the same modulus of elasticity and area. So kahit i-factor out na lang natin yan mamaya. So members, length, forces, ito yung sa real, ito yung sa virtual, and then, okay na ito yun. Area, sige dito na lang natin. Yung summation of forces. Sige, area na lang muna. A over E. EE pala. EE. Tapos dito na yung summation. Okay. So, ganyan. Hindi ko na isusulat yung mismo ano. Sige, lagay ko na nga lang. Hello na. Sige, lagay ko. Member M. Tapos, ito ay for length. Ito ay for force. Paano ba? F na lang na ano. Capital F pag real. Ito pag virtual. Or ano, N pala yun, no? SUL nga yun, eh. Sulae. NN kasi gamit ko, eh. Kaya na lang, capital N na lang kapag real. Kapag virtual, lowercase na lang N. Normal force naman kasi, eh. Kaya, NN, tapos, ano sunod? Area and yan, modulus of elasticity. Tapos, dito na yung ratio nilang N times NL, NNL over AE. Ayan, ganyan lang. Okay, so we have members. Tatlo lang naman. Tama ba? Tatlo lang. Angat-angat ko lang to. Konti-konti. Ayan. So, we have members MN, NP, and MP. Oh, yung MN pa nga, zero eh. Oh, ayan. Members MN, NP, MP. MN, MP na lang, tas NP. Oh, ayan, tabulate natin. Length ni MN, so yun yung 3 meters. Ito naka-meters. Note natin. Ito ay naka-3. MN, NP ay 4.6. Ito yung kailangan natin na distance. Square root ng 3 squared plus 4.6. Ito yung sunod natin kanina. 3 squared plus 4.6 squared. Lagay na lang natin to sa D. Square root ng 754 over 5. Lagay ko na lang sa D. Ito, lagay ko na lang to dito. Original. Original length. Wala namang final eh. Di naman siya nag-stretch, di ba? Ay, actually meron, pero di naman pinapahanap. Ito, nag-elongate to kapag hinihila mo dyan. Pero di naman yung pinapahanap. Okay, so, D, lagay na lang natin. Square root ng 754 over 5. Square root ng 754 over 5. Ayan. Tapos yung forces, Mn. Ito yung Mn. Ito yung 0. 0 pala yan. Ayan, Mn 0. MP. MP, ito yung force niyan. Ito yung nasa M. Ano yung value nun? Ayan, sige, lagay na lang natin. At alam naman natin yan. 8142.527. 81. Ay, no. Hindi yan. Dito tayo. 8142.527. 527. This one is naka newtons. Okay. Then yung NP natin, NP horizontal. Ito na rin yung NX, di ba? 6820.267. Nakastore naman yan sa X. 6820.267. Actually, pwede nga ito, ano eh, yung ano, mode, ano ko sa calcu. Mode stat. Pwede yun. 6820.267. Check ko nga na yan ba yung nasa X. Ayan, 6820. Okay. So, for the mga virtual forces na, ito, 0 pa rin. O, edi kahit wala pa yan, automatic 0 na rin yan dito. Kahit di mo na ilagay yung A niyan. 0 na yan, NN lang. So, MP naman ay MP. So, this one, ito yun. Ay, joke lang. Ito pala. M prime P prime. So, F. Yung value na? 1 point something lang yun. Ha? Sure ba? Wait nga.
Nag-store ba ako? Parang hindi ah. Ayan nga, hindi ko nga in-store. 1 point something. Hindi ako nag-store. Parang 1 point something lang yun. Inaalala ko eh. 1.8306. And 1.8306. Tama? Okay. And then yung NP, N prime, P prime, ayan, 23/15. Mas maganda. 23/15. Ayan na. Area. Ito, pwede naman nating i-analyze na to. Ito naka-kilopascals. Pero ang gagawin natin, naka-millimeters kasi, no? Sige nga, analyze nga natin yung NNL. Ano ba magiging unit nun? NNL. Sige, analyze nga natin yun. Kung ito ay naka-newtons ka, etong N ay unitless, lagay ko na lang as 1. Yung length, gagawin mo naka-meters. Tapos, yung area, ayun, pwede naka-square meters ka, tapos naka-newton per square meter ka rin. Pwede yun. Area mo ay, naka-millimeter square dito eh. Wow, pwede. Pwede yun. Naka-millimeter square yung area. Kakancel lang yan sa modulus of elasticity. Millimeter square. Modulus of elasticity mo, gagawin mong megapascals, Newton per square millimeter. O, edi nag-cancel yung millimeter squared. Newton cancel, o naka-meters to. So, dapat naka-millimeters. Okay na, naka-meters ka dyan. Ano mo nilang, kasi ang liit nun eh. Tingnan mo yung mga choices, so millimeters na yan, tas 0 point something pa. So, ayun. No? Naka-meters. Pwede mo namang gawin, yung length mo, gawin mo ng millimeters. 3,000, ganyan. Pero kahit mamaya na lang yan, times 1,000 mo na lang. Or engineering notation na lang. Pwede na yan. So, ayun. So, ito, naka-kilopascal. Paano nga ulit yan? Again, sinabi ko na yan kanina na ano lang naman to. Kilo times 10 to the third times 10 to the sixth. So, all in all, times 10 to the ninth lang naman to. Or itong kilopascals, gagawin mo siyang megapascal, magbabaraw siya ng tatlo dito, gagawin mo megapascals. So, 200 times 10 to the third na lang to. Megapascals or 200,000 megapascals. Ganun. So, ilalagay na natin yan area para ano to 2580.6. Consistent naman kasi. Constant naman to. 2580.6. Area times modulus of elasticity, 200,000. Ayun, laki no? 2580.6 millimeter squared. Tapos Newton per square millimeter. Ang laki. Engineering notation na lang natin. 5.6. Ito yun. 5.16? Tama ba? Time 0.12. Okay. 0.12 times 10 to the 6. Siyempre, ganun din yan sa isa pa. Sa baba. Though, ganun din yan sa taas. Pero kasi, wala namang, di na magmamatter kasi 0, 0, 0 na nga yung forces mo dun, no? Virtual or virtual tsaka yung real. Kahit isa nga lang mag-zero dyan. Okay. Zero na yung buong to eh. O, ayan. So, add mo na lang to. Multiply mo na lang yan. So, siguro store ko yan sa A and B. A dito, tas B yung isa. Di naman ako nag-store ng A and B, di ba? Ayun, lagay ko na lang sa A and B. Sige, square root ng 754, lower 5. Naka-D na pala yun, no? Ayun, no? Nasa D na yan. Itong 8142, kinalimutan, nasan yun? Ayun yung nasa M, di ba? 8142. Tingnan natin mamaya. 8M, tapos yung N, yun yung nasa F. Ayan. Tapos, actually, wait nga. Ilagay ko nga to sa sa E. Nag-store na ba? Naglagay na ba ako sa E? Parang hindi pa na. Tama. Store ko yan sa E. Ayan. So, kung add natin to, ito yung D times yung M times yung F times yung E. Okay, tama ba? So, ito yung D kanina.
Ito yung M, 8142. Ito yung F. Ito yung E. So, ayan. Laki. Store nga natin yan sa A. Lagyan na lang din natin. Bakit ang laki? Ah, wait lang. Mali pala ako. Divide pala natin sa A. Ayan, kaya naman pala. So, ayan. Maliit lang. DMF times E. Store natin sa A. 1.586. 1.586 times 10 raised to negative 4 ba yun? 1.586 times 10 to the negative 4. Okay? So, sunod, itong 4.6. Hindi mo kailangan nakastore yan. 4.6 des, nasa x yun, di ba? Times 23/15. Then divide mo dito sa e. O kahit dito ko na yung i-divide, pares lang naman yun. Sa 15. Pares lang yan. 6,820. 516. Ayan. So, 9 point something. Store naman natin yan sa B. Ayan na. 9.32. 9.32 3 to 1 para 3 digits na lang times 10 raised to negative 5. Tama? Okay. So, ayun na. 9.321 times 10 to negative 5. So, pag kinuha mo yung sum nun, so that is the summation of NNL na to. NNL over area times modulus of LSA. Or yung other term dyan sa EI, axial rigidity. Pag EI, flexural rigidity. Pag JG, torsional rigidity. Ayun, lumabas na ata yun. Maraming password yung mga yun. So yun, A plus B na lang. Wala ka na eh. Ayun o. Ayun na yun. So naka-meters kasi yan eh. Engineering notation. Ay, pabalik kasi to eh. So dapat pala shift engineering notation kapag ayun, pabalik ka. Shift, shift, ayan o. 0.25. Eto, yan yung milli. Di ba? So ang sagot natin, 0.25 times 10 to the negative third meters. So, di ba milli yun? Ayun yun, millimeters. 0.25. Approximately, most nearly gives. Kasi ang sagot talaga dyan, ayan, naka-meters to. Engineering notation, ay pabalik pa na. Dalawa ng biktima, 0.25 millimeters. So, ganun lang siya, takihin. So, 0.25. Pili tumama kayo dito. 0.25 millimeters. So, ayan. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.